So ito yung mga winner at loser sa NBA draft ngayong taon. Pwedeng team, pwede ding player. Ang una, Denver Nuggets, dahil wala silang nakuha sa draft dahil ginamit nila sa mga previous trade nila dati. Yung number 26 na nasa Magic ngayon, pinili nila si Jace Richardson na part pa yon ng Aaron Gordon trade dati. Sa second round naman, nakuha ng Phoenix Suns yung draft pick nitong Denver Nuggets. Yung ikalawa, Houston. Kahit sila ang pumili kay Kaman Maluwak, ibibigay naman nila sa Phoenix Suns ang rights nun by July 6. Yung pick naman nila sa number 59, si Jamal Mashak, ay tinrade din nila papuntang Memphis. Mali pa yata bigkas ko ng pangalan dun. Kasunod pa, ang Suns nag-trade din ng big man na ginawa nilang farm team yung Hornets. Parang magiging baliwala yung pick nila sa Houston, si Kaman Maluwak. Nasa win-now situation ng Phoenix Suns, consider na 3 big man na nakuha nila kasama yung trade kay Mark Williams, tapos Kaman Maluwak at Rashid Fleming. Yung isa pang nakuha ng Suns doon si Kobe Brea na isang 6'7 shooting guard galing Kentucky. Puno na rin sila ng shooting guard ngayon, kulang sila ng point guard. Ang Miami Heat panalo din naman sa trade dahil nakuha nila si Kasparas Hakusionis sa number 20. So nagawan ko na ng episode yan. Projected draft steal dahil siya yung kasama sa mock draft sa top 10 na bumagsak yung draft stock niya sa actual NBA draft. Ang Thunder naman, tinrade nila yung number 24 na si Nick Clifford papuntang Sacramento Kings kapalit ang isang first round pick para sa 2027. Na-adjust yung mga draft pick ng Thunder. Sila kasi yung champion at halos buo pa yung lineup nila or halos kumpleto pa. Hindi kasi nila maisasign yung isa nilang draft pick sa first round. Kaso, shooting guard naman ang kinuha ng Sacramento ay point guard din yung kailangan nila. Pwedeng magamit ng Kings sa trade si Nick Clifford. Yun nga lang kung sino yung tinulungan ng OKC, sila pa yung nakaka-jackpot sa susunod na taon. Ang huling katas naman ng Anthony Davis trade, hindi pa natapos ni AD yun, nalipat pa siya ng Dallas. Yung pick kasi na yun napunta ng Atlanta Hawks mula sa Pelicans. Ang resulta nun si Drake Powell ng North Carolina, isang 6'6 shooting guard at small forward. Nag-average siya last season ng 7 points at 3 rebounds. Nakapagtaka pa doon sa Atlanta, kukunin naman nila yung susunod na pick doon, si Asa Newell mula sa Pelicans, nakipag-trade pa sila. Kumpara sa kunin sa number 22, magkasunod lang yung dalawang player na yun. Ang nakuha naman ng Lakers sa second round si Adu Tero. So hindi ko ulit sigurado ang bigkas ng pangalan niyan dahil pahirap ng pahirap. 6'8 small forward at power forward mula Arkansas. Last year nag-average siya ng 15 points, 5 rebounds, 2 assists at 1 steal per game. Dahil sa second rounder siya, malamang G-League ang patakan niya. Upgraded version ni Bando. Kasi nga si Bando, defender, hindi nga lang umi-score. Si Tero, elite defender na umi-score. Kaya delikado ang kapalaran ni Bando sa Lakers. Yung mga fans naman, hindi nag-e-expect ng matindi, lalo na second rounder yung nakuha nila. Nakikita lang siyang isang draft asset at possible gamitin ding pang trade. Napagod ng umasa yung ibang fans ng Lakers. Ang player naman na muntikan ng maiyak ng pinili ng Utah Jazz at tinanggihan pa yung mga invitation sa workout gaya ng Jazz at yung Philadelphia para hindi lang siya piliin. So sinadya niyang magpababa ng draft stock. Sabi nga ng iba malaking pera ang nawala kay Ace Bailey dahil sa ginawa niya. Pero hindi ganoon ang sitwasyon niya. Kahit ano kasing patakan sa draft ng isang player, ang importante doon yung second contract. Dahil kapag naka-jackpot doon, pwedeng mag-retire. Tingnan nyo na lamang si Ben Simmons. Doon kasi pwedeng mawala ng malaking kontrata si Ace Bailey kung meron siyang makakasabay na steady at ready player na expected may kontratang nakaabang. Yun kasi ang hinahabol niya, kaya iniwasan niya yung number 2 hanggang number 5 sa draft. Inaasahan kasi niyang bababa pa siya. Ang gusto kasing puntahan itong si Ace Bailey, Wizards, Pelicans or Brooklyn. Yung kasi ang mga rebuilding team at gusto niyang maglaro sa isa sa mga team na yon dahil papaboran siya or makakapaglaro agad siya ng maayos. Easy money na sa next contract. Meron pa yung sinabihan ng agent ni Ace Bailey yung top 5 team sa draft na wag siyang pipiliin. Kaso hindi nakinig yung Jazz. Hindi di umano makaka-attract ng free agent ang Jazz kaya ayaw din niyang maglaro doon. Parang ang Pelicans at Wizards makaka-attract. Mas okay pa yung Nets.
Umiiyak sa backstage itong si Ace Bailey. Yung iba kasi emotional nung na-drop sila dahil masaya. Si Ace Bailey malungkot kaya umiiyak. Hindi naman matatawag na loser side si Ace Bailey pero yung ginawa niya pwedeng mag-backfire. Meron kasing gumawa niyan dati, akala niya top prospect siya. Ayun, na black ball. Bukod pa si Davion Mitchell at Evan Mobley. Sila kasi dati yung mga player or top prospect na hindi umattend sa mga workout ng mga teams na nag-invite sa kanila. Pero napili pa rin, lalo na si Mobley nun. Pero yung isang player na sinasabi ko, nadali ng agent eh. Yung usapang kontrata naman, 30 million na makukuha ni Ace Bailey sa loob ng 4 na taon. Meron siyang 3 taon para mapatunayan na makukuha niya yung another big contract. Dahil kapag nagkataon na siya yung papabura na player sa team, makakakuha siya ng at least $300 million kapag nagkataon. Second contract pa lang yun. Kaso nga lang, nasa Utah Jazz siya na hindi niya inaasahang magiging top performer siya at makakakuha ng max contract dahil expected nasa rebuilding process pa rin sila sa next 3 years. Ang isa namang winner doon si BJ Edgecombe dahil napili siya ng Philadelphia. Unang magiging participation niya sa Philadelphia maging guest sa podcast ni Paul George at sa TikTok video ng Pinoy Kuno na si Jared McCain. Dahil sa pagkakakuha sa kanya at sabihin natin pumatok agad itong si Edgecombe, pwede nang mag-move on ang Philadelphia sa the process. Ang kulang kasi sa lineup ng Sixers isang power forward. Si Edgecombe natural na 2 and 3 position. Si Paul George ang pwedeng ilagay sa number 4. Isa pa, hindi pa sigurado kung si PG ay magiging healthy next season. Yung hinahanap kasi ni Ace Bailey nasa Philadelphia na iniwasan niya na potential spot sa rotation at spot sa contract. Dahil si Paul George hindi sigurado magtatagal sa Philadelphia. Kahit si Embiid hindi na rin sigurado dahil sa injury niya. Pangalawa, naka-align din yung kontrata ng dalawang player na yon sa mga rookie ngayong taon. Kaya nga napunta dun si Edgecombe at possible i-build sa kanya yung lineup sa mga susunod na taon pa. Ang Golden State naman nakakuha ng 2 second round pick. Si Alex Tuhey na 6'8 guard mula Australia. Originally, pinili talaga siya ng Suns at itinrade sa Golden State. So, naglaro na rin kasi siya sa NBL Australia. Ang isa pa si Will Richard mula naman Florida. 6'4 guard na member ng 2025 NCAA champion. So originally, pinili naman siya ng Memphis at itinrade sa Golden State. Alam ata ng dalawang teams na to na mahilig sa guards yung Warriors kaya ibinigay nila. Common din naman na ginagawa ng Warriors, nilalagay nila sa G League yung mga second rounder at binibigyan nila ng 2-way contract. So mas may chance pa tong dalawa na to kesa napili ng Lakers sa second round. Pero malay natin. So yan ang winner at loser para sa NBA draft ngayong taon. Pero ang pinaka-winner talaga dyan, Dallas Mavericks. Lottery pa lang dahil napakaliit ang chance nilang makuha yung number 1 pick pero sila pa rin na nakakuha.